Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng unang kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Sa Ibabaw ng Kubyerta. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Isang umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalayag sa likulikong landas ng Ilog Pasig papunta sa Laguna. Sa kubyerta ng Bapor ay naroon sina Doña Victorina, Don Custodio, Ben Zaib, Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, Padre Irene, at Simon. Ang kanilang tinalakay ay ang mga plano para sa pagpapaganda ng Ilog Pasig at mga proyekto ng Obras del Puerto. Nagbigay ng mungkahi si Simon na maghukay ng isang diretso at tuwid na daan mula sa simula hanggang sa dulo ng Ilog Pasig. Ang lupa na mahuhukay ay gagamitin upang ibara ang dati nitong daan. Inirekomenda ni Simon na gawing mga trabahador ang mga bilanggo upang makatipid sa gastos. Kung hindi pa rin sapat, maaaring pagtrabahuhin ang mga mamamayan ng sapilitan at walang kabayaran. Ngunit hindi sumang-ayon si Don Custodio sa plano ni Simon dahil sa posibilidad na ito ay magdulot ng rebelyon. Sa halip, iminungkahi ni Don Custodio na pilitin ang mga naninirahan malapit sa Ilog Pasig na mag-alaga ng mga itik. Ang layunin ay mapalalim ang ilog sa pamamagitan ng pagkuha ng suso or snail na kinakain ng mga itik. Hindi rin ito sinang-ayunan ni Doña Victorina dahil sa posibilidad na dumami ang itlog ng itik na kanyang pinandidirihan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagsimula ang kwento sa Bapor Tabo na naglalayag sa Ilog Pasig patungong Laguna. Sa itaas ng kubyerta ay mga praile, mga opisyal at mayayaman na nakaupo ng komportable habang ang mga Indio, Mestizo at Chino ay nagsisiksikan sa ibabang bahagi ng Bapor. Si Simon, ang mayamang alahero na kilala bilang tagapayo ng Kapitan General, ay ipinakilala. Siya ay may kakaibang hitsura dahil sa kanyang puting buhok at itim na balbas, at lagi niyang suot ang kanyang malalaking salamin na nagtatago sa kanyang mata. Nagkaroon ng diskusyon ang mga pasahero tungkol sa mga proyekto para sa pagpapaunlad ng bansa, kabilang ang mga plano para sa pag-aayos ng Ilog Pasig at pagpapatayo ng mga infrastruktura. Tinuligsa ni Don Custodio ang plano ni Simon na gumawa ng kanal dahil ito raw ay magastos at maaaring magdulot ng pag-aalsa ng mga tao at sa halip ay nagbigay ng kanyang suhestyon. Mga mahahalagang tauhan, Simon. Siya ang nagbabalik na si Juan Crisostomo Ibarra sa nobelang Noli Me Tangere. Isa siyang mag-alahas na sa kabanatang ito ay ang nagmungkahi ng radikal na solusyon na maghukay ng isang tuwid na daan para sa Ilog Pasig. Ito ay magiging isang malaking proyekto na gagamitin ang mga bilanggo bilang mga manggagawa. Doña Victorina, isang Pilipinang nagpapanggap na Espanyola. Sa kabanatang ito, kinuwestiyon niya ang ideya ni Don Custodio na mag-alaga ng itik ang mga residente sa paligid ng Ilog Pasig dahil ayaw niya sa balot. Don Custodio, isa sa mga prinsipalya na kumakatawan sa mga mamamayan ng Pilipinas. Hindi niya sinang-ayunan ang mungkahi ni Simon na maghukay ng isang tuwid na daan sa Ilog Pasig dahil maaaring magdulot ito ng himagsikan. Nagmungkahi siya ng alternatibong paraan, ang pag-aalaga ng itik para lumalim ang ilog. Ben Zaib, isang mamamahayag na nasa ibabaw rin ng Bapor Tabo. Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, at Padre Irene. Mga miyembro ng simbahan at kasama sa paglalakbay sa Ilog Pasig. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa isang Bapor Tabo na naglalakbay sa Ilog Pasig papuntang Laguna. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Bapor Tabo, isang uri ng sasakyang pangtubig na hugis tabo, pangunahing ginagamit sa mga ilog at lawa. Himagsikan, rebellion o pag-aalsa. Principalia, isang termino na ginamit noong panahon ng Espanyol upang tukuyin ang lokal na mga piling tao o mga namumuno sa komunidad sa Pilipinas. Ilog Pasig,
isang mahalagang ilog na dumadaloy sa gitnang rehiyon ng Luzon sa Pilipinas, na kung saan nagmumula sa Laguna de Bay at dumadaloy papunta sa Lok ng Maynila. Sa pilitan, hindi kusang loob o pinipilit. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang klase ng pamumuno ng mga Kastila noon sa Pilipinas, kung saan ang mabagal na vapor tabo ay inihambing sa pamahalaan. Ang mabagal na pag-unlad ay dahil sa pagkakapokus ng mga namumuno sa sariling interes at ang pagpigil sa edukasyon ng mga Pilipino upang manatiling sunod-sunuran sa kanila. Huwag maliitin ang ating kapwa, kung saan ang mga Kastila noon ay may mababang pagtingin sa mga Pilipino, na itinuring lamang bilang mga utusan at inaakalang sila ay ipinanganak para maging alipin lamang ng mga Kastila. Ang discrimination na makikita sa pagkakahati ng mga sakay sa vapor tabo. Ang mga mayayaman at dugong Kastila ay nasa itaas na bahagi, kung saan komportable sila at hindi pinapawisan. Samantala, ang mga Pilipino, Indio at mga Intsik ay nasa ilalim ng kubyerta, nagtitiis sa init, ingay ng makina, pawis at siksikan sa kanilang kinatatayuan. Ipinapakita din ng kabanata na ang pagpapasya ay hindi dapat mabulag sa pansariling interes, kundi dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at naaapi. At diyan nagtatapos ang unang kabanata ng El Filibusterismo, sa ibabaw ng kubyerta. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.